Kai Sotto naglaro na ng kanyang unang game sa kanyang bagong kupunan sa Japan na Yokohama. Gandang connection nga kaagad ang pinakita ni Kai at Kawamura. Sinubukan naman ng malaking import ng kalaban ng post defense ni Kai sa paint. Yokohama kontra sa Aisan Seahorses. Ito nga ang magiging unang laro ni Kai Sotto sa Japan B-League ngayong season matapos ang kanyang injury sa kanyang likod na kanyang inindan noong nakaraang FIBA World Cup. Matapos ang isang season sa Hiroshima ay na-trade nga si Kai sa kanyang bagong kupunan na paglalaroan ngayon na Yokohama, kung saan marami na nga ang excited sa magiging duo nila ng Japan superstar na si Yuki Kawamura. Sa first quarter ng laro ay hindi nga kasama si Kai Sotto sa starting five ng Yokohama. Naging digdigan nga ang labanan ng dalawang kupunan kung saan palitan nga sila ng basket sa quarter na ito. Under 4 minutes ay dito na pinasok sa laro si Kai Sotto kung saan agad nga ito nakapag-draw ng foul mula sa assist ni Kawamura. Na-split nga ni Kai ang kanyang dalawang free throw, pero itong malaking import ng Aisan ay agad sinubukan ng depensa ni Kai kung saan madalas niya nga itong postehan. Unang field goal ni Kai ay nakuha niya sa isang alley-oop pass ni Kawamura sa transition. Nakapagtala pa ng isang block pagkatapos ng kanyang basket, pero naging agresibo nga ang mga big man ng Aisan late in the quarter, kaya natapos ang first quarter sa score na 22-17, 5-point lead para sa Aisan Seahorses. Sa second quarter ng laro ay coming off the bench pa rin si Kai kung saan pinasok nga siya sa laro sa 3-minute mark kung saan nakapag-draw nga ulit ito ng foul mula ulit sa isang alley-oop pass ni Kawamura, pero namintis nga pareho ni Kai ang dalawang free throw. Nakakarami na nga sana ng assist si Kawamura kay Kai, pero sayang nga lang at hindi ito nako-convert ng ating kababayan. Patuloy naman nga ang pagbigay sa kanya ng problema ng number 54 import ng Aisan na si Gardner kung saan dalawang beses niya nga itong na-foul sa quarter na ito. Nilabas na nga ulit si Kai with 1 minute remaining natapos ang second quarter sa score na 45-41, 4-point lead para sa Aisan Seahorses. Sa third quarter ng laro ay kontrolado pa rin nga ng Aisan ang game early in the quarter. Hindi nga makuha-kuha ng Yokohama ang momentum dahil laging may sagot ang Aisan sa kanilang mga basket. Under 5 minutes ay pinasok na ulit sa laro si Kai. Gandang depensa nga ang pinakita ni Kai sa ilalim kung saan nakontes nga niya ang tira ni Gardner sa ilalim. Sabay butata naman ang inabot ng number 0 big man ng Aisan. Hindi na nga umubra si Gardner's depensa ni Kai sa poste kung saan pinapahirapan niya na nga ito kasama ang isa pang import ng kalaban. Binigyan nga ni Kai ng momentum ang Yokohama, pero sayang nga lang at nakuha nito ang kanyang ika-4 na foul sa 2-minute mark, kaya nilabas ulit ang ating kababayan. Natapos ang third quarter sa score na 63-61, lamang na ng 2 puntos ang Yokohama. Sa fourth quarter ng laro ay dikit pa rin nga ang labanan. Pinasok nga si Kai with under 7 minutes remaining. Biglang init naman sa opensa ng isa pang import ng Yokohama na si Utov. Under 2 minutes ay nakuha na ulit ng Aisan ng lamang mula sa tres ni Lee. Nilabas na din nga sa laro si Kai kung saan hindi na nga ito nakabalik pa. Sa huli nga ay panalo ang Yokohama. Kumuha nga si Kai Sotto ng 4 points, 4 rebounds, 3 blocks at 1 steal.